Mga kababayan, panoorin po natin kung paano binuking ni Senator Erwin Tulfo ang pagpapanggap na ito ni Gina Acosta na nagpapanggap po na hindi marunong magtagalog. Binuking po siya ni Senator Erwin Tulfo dahil apparently nakakaintindi po ng Tagalog at nakakapagsalita ng Tagalog si Gina Acosta dahil may pinakita pong transcript si Senator Erwin Tulfo. Panoorin po natin. I have here the transcript of the hearing in Congress. Hindi ko po maintindihan bakit parang dito hirap na hirap po siya magtagalog when in fact sa Congress po nung November, Tagalog naman po ang sagot niya. Ang tanong po sa kanya ni Congressman Luistro, payment of incentive, 11 po. Would you know whether this amounts would total 120 exactly? Yes, ma'am. Gitotal ko po yan, ma'am. 120 million po. It's all puro Tagalog, Mr. President. What is this? I mean, mabuti po sana pati yung discretionary and she's a government official. She doesn't know what discretionary means is. I mean, what it means? Dito po, puro sumasagot naman po siya. English, Tagalog. Yes po. Are you aware? Opo. O may authority, special disbursing officer. Kasi po, wala akong alam kung paano po i-implement ang mga confidential. Mr. President, tama na po itong panluloko sa atin. Please, Mr. President, compel this witness to talk in Tagalog. Kahit po yung mga Bisaya po nakaintindi ng Tagalog, nakakasalita ng Tagalog, ano tayo sa ibang bansa? Ano tayo, mga Hapon, mga Chinese? I know, Miss Witness, you can understand Tagalog, you can speak Tagalog dahil nandito po ito. Ilang pahina po ito. Tagalog po yung sagot po ninyo. English po, sumasagot kayo. Tinatanong kayo ng English, sumasagot po kayo. Bakit ngayon parang hirap na hirap? Kailangan i-translate sa Tagalog, sa Bisaya, sagot, Tagalog, Bisaya, Tagalog, Bisaya. E abutin tayo ng isang taon dito, Mr. President. Ito po yun. Sumagot naman po siya. Alam nga ba naman, lulukuhin tayo ng nagtatranscribe po nito. Sagot po yan. Kasi po, nagbabase lang po ako sa ibinigay ni Sir La Chica ng mga ibinalik niya sa akin. Miss Acosta, kindly answer the question. Piatos po ang sinabi ko, ma'am, na apelyido. That's all, Mr. President. Thank you, Senator Judge Erwin Tulfo. Point well taken. Ito lang po yung masasabi ko dyan mga kababayan. Kay Gina Acosta sa kampo ni Sara Duterte, tama na ang pagpapanggap, tama na ang panluloko sa mga Pilipino. Kitang-kita ng mga ebidensya, booking na kayo. Kung ako pa tatanungin nyo, in my opinion, siguro tinuruan nito si Gina Acosta ng mga abogado ni Sara na kunwari magpanggap na hindi marunong magtagalog at hindi nakakaintindi ng Tagalog para siguro patagalin at gawing boring ang impeachment trial. Para siguro pahabain, delaying tactics, no? Buti na lang si Senator Erwin Tulfo ay nagsalita. Buti na lang merong isang senador na nakaalam. Actually, maraming Pilipino po ang naka-witness sa Quadcom nung pinatawag si Gina Acosta na ito ay nakakaintindi ng Tagalog at nakakapagsalita ng Tagalog. Yun po ang iniintay natin na may magsalita, may mag-call out at may mag-booking. Buti na lang binuking ni Senator Erwin Tulfo. So, sa atin lang mga kababayan, tama ng panluloko, tama ng pagpapanggap, booking na kayo. Iniintay na lang ang conviction sa kampo ni Sara Duterte. Tama na. Nakakaumay, nakakasawa na ang panluloko. Hanggang kailan kayo magda-divert, magde-delay? Hanggang kailan kayo magpapalusot? Wala kayong napapatunayan. Hindi napapatunayang inosente si Sara Duterte. As a matter of fact, lalo siyang nadidiin. Lalong lumalala ang sitwasyon niya. Matatapos na ng impeachment trial, hanggang ngayon hindi pa rin siya humaharap. Bakit? Yun po ang tanong mga kababayan. Booking na, tama ng palusot, tama ng pagpapanggap. Simpleng tao, yada-yada, makamasa, pero bilyonaryo. Tama na. Tapos na yung panahon na change is coming. Tama na yung panloloko, pambubudol. Marami nang namulat at maraming Pilipinong matatalino ang patuloy na nagmumulat sa mga kapwa nila mga Pilipino. Tama na ang panloloko. Umamin na lamang. Kasi booking na eh. Ito pang isang matindi na kung na-miss nyo, gusto ko pong ipaalala at iparinig sa inyo. Tinanong po dito ni Attorney Ligutan si Gina Acosta kung ang pangalan nila Chica ay nasa dokumento, kung ang pangalan at pirma nila Chica ay nasa dokumento. Pakinggan po natin ang exchanges na ito, yung tanong ni Attorney Ligutan at yung sagot ni Acosta. Pakinggan po natin.
Sa lahat ng mga dokumento isinumitin nyo sa COA, Commission on Audit, the plan, accomplishment reports, liquidation reports, nakasaad ba dyan sa kahit anong dokumento yung sinasabi nyo na lahat ng inputs, yung sinulat nyo sa plano, lahat ng inputs sinulat nyo sa reporting to COA, nakasaad ba dyan yung pangalan ni Colonel Lachica? Yes or no? Tama ba pag understand ko sa question mo, Your Honor, na sa lahat ng mga dokumento na isubmit ko Plano, physical plan, ma'am. physical plan, Okay, sa accomplishment report accomplishment mismo, report, sa liquidation sa report, liquidation report. sa certification na successful yung paggamit, tama yung paggamit ng plano. May isang dokumento ba doon? Ma'am, limited po tayo doon, ha? Na ipinakita nyo sa publiko na si Colonel Lachica yung nagbibigay sa iyo ng input sa mga plano, saka siya yung nag-implement ng mga programs, activities. Meron ba doon? Yes or no? Wala. Move for lunch break, or please. Ma'am Gina, kain muna tayo para makahinga at relax kayo. Ng Sige konti po. rin. Mas better po, attorney. Ay, Your Honor. Okay lang po, ma'am. Huwag kayong mag-alala doon. Pahinga muna kayo, kain tayo. Ayun mga kababayan, kitang-kita umamin si Acosta. Para bigyan kayo ng mas maliwanag na explanation or konteksto dyan, si Lachica po ang humawak nung daang-daang milyong confidential fund. Siya ang nag-disburse kahit hindi siya ang SDO. Siya ang humawak ng pera, namudmod ng confidential fund, siya ang gumastos, siya po ang humawak ng napakalaking pera at siya ang nag-disburse nito pero hindi siyang SDO. At ang pinakamalupit, wala ang pangalan niya at pirma niya sa mga dokumento. Yung po yung tinatanong ni Attorney Ligutan, kung nandun ba sa mga dokumento ang pangalan at pirma ni Lachica, considering na siya ang humawak ng pera. Ang sagot ni Acosta, ni Gina Acosta na totoong SDO, wala po. Hindi nakalagay sa dokumento ang pirma at pangalan ni Lachica. Paano nangyari yon? Bakit pinayagan yon? So, si Lachica ang humawak ng pera, pero ngayon, na nakita ng COA na may illegal, misuse at irregularities na naganap dyan sa confidential fund na yan, ang mananagot lamang si Acosta kasi siya ang SDO. Hindi naman siya nag-disburse. Naku po, wag po tayong papayag dito na hindi po mananagot si Sara Duterte at si Lachica. Dahil sila po talaga ang dapat at mga pangunahing managot dito. Inutos-utusan lang nila si Gina Acosta mag-withdraw at ibigay ang pera kay Lachica. Tapos si Gina Acosta ang mananagot kasi siya yung nakapirma at yung pangalan niya nasa dokumento. Pambihira naman. Kung ako tatanungin niyo mga kababayan, yan po ay fraud. Scam, panloloko, malaking panloloko po. Bakit si Lachica ang humawak ng pera? Mali yun eh. Maling-mali na yun eh. Siya yung nag-disburse, hindi naman siyang SDO. Pero ang pinakamatinding mali at illegal, in my opinion, na ginawa nila, hindi nila inilagay ang pangalan ni Lachica at yung kanyang pirma sa mga dokumento. Para ano? Para safe? Para hindi siya ang mapapanagot? Para wala siyang accountability? Bakit siya ang pinahawak ng pera? Doon pa lang, hindi sumunod sa joint circular, yung po ay illegal, hindi sumunod sa batas. Gaano na nila katagal ginawa ito? 6 years si Sara Duterte as mayor sa Davao City at halos 2.6 billion ang hinawakan niyang confidential fund doon. Ano ang totoong nangyari sa perang iyon, sa napakalaking perang iyon, sa bilyones na iyon? Kung hindi nila nasunod ang joint circular ng Vice President si Sara, paano pa nung Vice Mayor siya? Hindi po ba? Ano pang mga irregularities at illegalities ang nangyari sa confidential fund nung mayor si Sara Duterte? Yan po ang malaking tanong. Malaki pong kalokohan yan, malaking panloloko. Ikaw, si Lachica ang humawak ng pera, sa kanya ibinigay ni Acosta, pero yung pangalan at pirma niya wala sa dokumento?
malinaw na panggagago sa taong bayan, sa mga Pilipino, mga kababayan. Hindi pwedeng walang mananagot dito. Walang resibo, walang official receipts, hindi kompleto ang accomplishments reports, hindi na-satisfy ang joint circular, irregular, illegal, misuse, at ayon sa joint circular mismo, maaaring nagamit sa personal na interes at benepisyo ni Sara Duterte yung pera. Hindi po natin to dapat palampasin, mga kababayan. Ayan na mismo. Si Acosta na mismo nagsabi, wala ang pangalan at pirma nila Chika pero sila Chika ang humawak ng pera. Anong kalokohan yan? Mga kababayan, nakakagalit po. Itanim niyo po yan sa inyong memorya. Huwag niyo pong kakalimutan ang pangyayaring ito, mga kababayan. Dahil kapag po tayo sumablay na naman sa 2028, mauulit na naman po ang ganitong sistema. Na tayo po hindi po natin alam, nananakawan na ba tayo? Binubulsa na ang pera natin, sila ay bilyonaryo na sa pagsimot ng kaba ng bayan, pero tayo nagdudusa sa baha at sa hirap, mga kababayan. Pag po natin kakalimutan ang pangyayaring ito. Simple lamang po yung eksenang yon. Tinanong, sinagot, pero napakalaki po at napakahalaga po ng sagot na iyan ni Gina Acosta. Dahil yan po ay isa sa nagpadiin kay Sara Duterte. Wag po natin itong pabayaang makalusot at wag po natin itong binabaliwala. Napakahalaga po ng pangyayaring ito, mga kababayan. Napakasakit bilang Pilipino dahil kitang-kita po natin ang ginagawa nila, yung modus operandi nila, gaano na nila katagal ginagawa ito. At kung sila ba ay maluluklok na naman, patuloy ba nilang gagawin ito? Nasa sa atin po ang sagot kung hahayaan po nating manalo ang mga iyan. Yun lang, mga kababayan, sana po mamulat pa lalo ang ating mga mata at ang ating mga isipan sa mga bagay-bagay na nangyayari sa bansa natin. Hindi po ito biro. Iyan po, korupsyon at pagnanakaw ng mga politiko at ng mga sindikato ang dahilan kung bakit maraming Pilipino ang namamatay, nagkakasakit at naghihirap. Tuldukan na po natin ito, nasa kamay po natin ang desisyon. Pag po nating pabayaang makalusot ang mga ito. Salamat po sa panonood.